Hindi ako kinakabahan sa immigration kasi sabi nila mayroong masungit, mayroong mahigpit, baka mayroon akong kulang dokumento. Pero naka-ready na lahat yung documents ko, nasa lap ko na, nasa bag ko na. And then yung cellphone ko na, kung saan naroon yung file ko, nilabas ko na rin. Oo, yung under what visa, sinong may ano ka ba, may ganito ka bang, kung sinabi kong May halimbawa, support ba? visitor Proof lang of ako. fund and O everything. visa lang ako, nasan yung ano mo, ganun document. So, yan guys, no, lumabas muna tayo ng bahay para maglakad-lakad. Siyempre, kontra inip kay Mami. Ayan, no. Shoutout ulit. Kasi, work from home ako ngayon. Tapos, alam niyo ba, parang maaga pa lang, nag-message na agad yung sa, yung kawork namin sa HR naman na half day lang daw kami. So, yan, tapos na tayo sa work. Kaya enjoy na lang ng mas maaga. Dapat kasi maya-maya pa sana. So, ang balak namin ngayon ay mag-try naman ng another playground. Yan, madyan ka, di ba? Lumili ko. So, para ma-explore din ni Mami yung community pa. So, papakita ko yung isa pang playground. Tapos, mag-teams na rin kami kasi katapat nung another playground na yun yung Team Hortons. Coffee tayo doon. So, ang cloudy ngayon guys ng araw. Pero, tiningnan ko rin naman kung may chance of rain. Wala nga yung oras. So, yung ulan daw ay mamayang madaling araw pa. Ayan o. Diba? Very cloudy. Kaya nag-jacket na lang din kami kasi hindi nyo masabi kung biglang lalamig. Lalo na ngayon na hindi tirik yung araw. So kapag may gust of wind ay malamig-lamig din. Tayo nga ay parang nagkasakit na. Ayan, sinisipon ako ngayon. Siguro kakagala, kakalabas tapos yung hindi maintindihan weather. Ayan, kaya ngayon guys, samahan nyo kami maglakad-lakad. So yan guys, malapit na tayo sa Teams. Si Mami nagva-vlog. Yan, nag-uumpisa siya sa vlogging era niya. So, follow nyo guys. Nakakatuwa. So, tingnan natin kung i-share niya ang kanyang profile. Kasi hindi page yun eh. Yung sariling account niya talaga. Kaya hindi ko alam kung gusto niya i-share sa YouTube channel natin or sa friends lang. Yan. So, antayin natin kasi busy pa siyang mag-vlog yung video ng ating community. Yan. Balak namin magkape-kape muna dito. And again, as usual, we'll stay there sa playground na yan. Ito si Mami, oh. Oh, 'di ba? Meron tayong vlogger. So, dito na tayo guys sa park. Hayaan na lang natin si Zion maglaro-laro. Nagbaon kami ng mga kutkutin ni Zion at kami rin, ito. Galing pang Pinas to. Favorite namin ni Alwin. Malapit nang maubos ang supplies ni Mami. Oh, ayan pa rin si Mami. Maya natin chikahin at interviewin, 'di ba? And sulitin niya muna ang pagvi-video. At yung open pa ito oh. The drink here. Drink tab here. Wow. My dream. Say hi to the vlog. Hi. I'm eating. Look at this. What's that? You say I'm eating donut. I'm eating donut and there's cream inside. Yeah, it's Timbits creme brulee. Oy, people can see you're dancing. Can you repeat it? No! Why? So, marami-raming naka-stay dito ngayon sa park kasi ang ganda ng weather. Although cloudy, pero okay na siya kasi hindi tirik yung araw, no? Kasi kahapon lumabas din sila Mami sa kabilang playground naman. Yun yung sobrang init. Tapos nangitim na agad si Zion. Hindi kasi nakalagay din ng sunscreen. So dito kasi syempre pag malamig yung balsamo, dapat mag-sunscreen ka kasi hindi mo
nararamdaman agad na nasusunog na pala yung balat mo dahil nga malamig yung weather, di ba? Pero yung pala, pritong-prito na. Kaya yan na, umitim si Zion kahapon. Pero ngayon kasi cloudy ito. Right? So yan guys, no? May opportunity na tayo mga musta. After 1 week, kay Mami, More than 1 week. or more than 1 week 2 na pala weeks nga. na. O sa bukas, 2 weeks na bukas. So, ito yung utang namin na vlog. Ayan, ayusin natin. Kasi para makapag-share ba ng experience si Mami, lalo na din sa mga taong papunta dito, yung katulad niya na kunwari solo, tapos senior na, baka natatakot na magbiyahe-biyahe from Pinas to Canada. So, overall pa, ano yung experience mo sa biyahe mo from Pinas to Canada? So overall, so far, talagang masasabi ko na napakaswerte ko kasi ang dami kong naririnig na mga nagbibiyahe na solo. Natatakot sila kasi lalo sa akin, tulad ko, first timer. Nakakatakot kasi senior, plus solo pa. Ang daming agam-agam sa dibdib ko na baka kayanin ko kaya, baka maligaw ako, baka mabudol ako, ganun. Mas scam Tapos ka. baka Yung, ang dami pang ma-scam ano, ako, tapos yung mga documents ko baka may kulang, ganun, something like that. naglagbala. Basta ang ganda ng naging travel ko, walang naging hassle hanggang makarating dito. Nag-layover sa Vancouver, wala naman naging problema hanggang makarating dito sa Calgary. Yan yung ano pa lang, pina-prepare na sa akin ng aking anak lahat ng documents. Tinanong ko siya ano-ano ba yung mga documents na kailangan ko, ganyan. Itong anak ko naman sa Bulacan, nakasama ko, sabi ko sa kanya, gawaan mo nga ako ng isang file para hindi magkahiwa-hiwalay. Yung file na yon, ginawa niya ako ng isang file sa aking cellphone. Yan, lahat ng documents, inano niya doon, nilagay niya. Kahit makalimutan ko man yung physical, at least nasa cellphone, pinagsama-sama niya para kung sakali daw, tanungin ako sa immigration or what, ipapakita ko na lang ng isahan yung mga documents na yon, hindi na ako mahirapang magkalkal sa aking gamit. At talaga naman, oo nga naman, dapat naman, kasi katulad ko, nagkakaroon ako, nagkakraming ako pagka sinabing yung ganito, ilabas mo, O, baka magkalaglag, although, pinagsama-sama ko naman siya sa isang envelope. Pero, syempre, iba na rin yung talagang naka-file siya, intact sa isang file. So, doon pa lang, nag-start, kompleto na, intact ko na siya. Tapos yung physical, naka-envelope, nasa bag ko yon, na hand-carried bag ko, doon ko siya nilagay. Tapos nung dumating kami sa airport, ayun na, ang daming bili ng mga anak ko, baka natatakot sila para sa akin, takot sila. Video call kami ng video Oo. call. O sige, himay-himayin natin. At least nakita natin yung overview ng biyahe ni Mami na wala siyang naging problem. So ngayon, tanungin naman natin siya nung experience sa pagdating niya sa NAIA. So yung plane kasi niya or yung flight niya ay sa PAL, so Philippine Airlines. Kaya NAIA Terminal 1 kayo pumunta, no? And doon kasi alam natin na hindi naman na makakapasok yung mga relatives, yung mga gusto bang tumulong sa paghatid. So hanggang gate na lang sila, 'di ba? Pagkapasok, si Mami na yung bahala. Kaya sa umpisa pa lang, nagwo-worry na siya, kayanin niya kaya and everything. And then may mga bagahe kasing dala si Mami. Although sabi nga namin pwedeng bawasan kasi yung sa PAL na ticket niya, dalawa yung luggages, yung bagahe na pwede. So, ang dala ni Mami isang box, isang malaking maleta, isang maliit. Ayan. So, nandun na yung mga agam-agam niya kasi baka hindi niya raw makaya and everything, and senior siya. So, kamusta ba Ma, yung pagka-dating mo sa NAIA, ano yung mga ginawa mo doon and gaano ka smooth yung process na na-encounter mo sa NAIA? Ayun. Pagbaba ng sasakyan, iniwan na ako ng mga kapatid mo, nagbabay na, ganun. Eto na, iniwan na ako doon, tapos sabi ko, Umiyak ka ko, na. magpa-porter ka Mami, magpa-porter ka. Yun ang nasa isip ko talaga, porter, kailangan ko. So doon sa mismong gate ng bago ka makapasok, ang daming nakahilera mga porter. Yeah. So tumawag ako ng isa. Yeah. Sabi ko, kuya, magpapa-porter ako. Ang dali-dali, lapit siya, lapit. So wala naman kami pinag-usapan kung magkano, basta sabi ko lang magpapa-porter. And then habang sinasakay niya yung 2 boxes ko na malalaki, plus yung maliit kong maleta. Hand carry. Oo, nagsabi ako sa kanya, kuya, kasi ako wheelchair assist. Sino mag-aano sa akin? Kanino ko kukuha ng wheelchair? Wait lang po ma'am, meron po mag-a-assist sa inyo. Yan ang sabi niya.
So, bago niya ipinasok yung kargada ko doon sa loob, tumawag siya ng isang babae doon na naka-uniform. Siguro yun yung mga naka-assign sa wheelchair. Yung babae, may dala-dala na siyang wheelchair, tinutulak niya na. Yung singit ko lang, yung wheelchair assist, yan, sasabihin nyo sa airline nyo. So, bago pa dumating si Mami doon, na-i-book na namin siya sa ticket niya with wheelchair assist and free of charge yun. So, extra service na walang bayad coming from PAL. So, I think any other airlines din, may mga ganong service sila, lalo na sa mga matatanda or even other people na kailangan ng assistance na naka-wheelchair sila. So, yun. Pagkadating mo, alam na nila yung gagawin mo na ikaw yung pasahero na nangailangan ng wheelchair assist. So, sinabi ko sa kanila na naka-wheelchair assist ako. So, tumawag yung porter na mag-assist sa akin. Tapos may dalang wheelchair, lumapit sa akin. Pinaupo na ako. So, sabay kami pumasok nung nagtutulak ng wheelchair at saka yung porter. So, sinasabayan niya yung porter na pumunta dun sa check-in counter. Kasi i-check-in yung dalawang bagahe ko. So, ang bilis lang. Check-in ni kuya. Tapos habang nag-check-in na ganyan, siyempre ako naman, sabay, may inabot akong konting halaga dun sa porter. Although alam naman namin na libre yun. Ito pa Hindi pala, naman may bayad yun, diba? Bago ko pumasok sa may sinisingil silang 50 pesos 50 per box. So may Tama. binayaran na ako doon. Okay. Yung binigay ko kay kuya is parang tip ko Tip lang. lang, Oo, okay. tip lang. Hindi naman sila nagsasabi ng Hihingi presyo pa. or what. Sa akin na lang yun kasi natuwa ako dahil nais ako sa sa mga burden ko, nabawasan, hindi ako nahirapan, isang tawag ko lang, gano'n. Although alam kong service naman nila yun, pero nasa yun na syempre, di ba? Magbigay ka ng konting tip, konti lang naman inabot ko. And then, so yun, na-check-in na raw yung aking bagahe. So yung next, sabi ko, ano kayang susunod? Nakaupo lang ako sa wheelchair, nakaano si ate. Sabi ni ate sa akin, relax ka lang ma'am, ako na ang bahala sa'yo. Lahat ng sunod-sunod na gagawin, ako ang mag-a-assist sa iyo. Ito na ako kinakabahan sa immigration kasi sabi nila mayroong masungit, mayroong mahigpit, baka mayroon akong kulang dokumento. Pero naka-ready na lahat yung documents ko, nasa lap ko na, nasa bag ko na. And then yung cellphone ko na, kung saan naroon yung file ko, nilabas ko na rin. Tapos tulak-tulak ako ni ate. Ma'am, huwag kang tatayo dyan ka lang. Nung tumapat na kami doon sa tapat ng immigration booth, upo ka lang dyan ma'am, akong bahala sa iyo, huwag kang tatayo dyan. So, yan na. Ang tanong na natin, ano yung mga hinanap sa yung documents and ano yung mga tinanong sa'yo sa immigration sa Pinas, which is yun yung area na ang daming nagwo-worry, ang daming natatakot kung baka ma-offload or anything. So, ano yung mga hinanap sa'yo, ma? So ito nga, this one. due to contrary to my inaasahan ko na kinakatakutan ko pagdating sa immigration kasi yun ang sinasabi nila nakakatakot sa lahat immigration. So sinabi lang ni ma'am, get your passport and then the ticket. Passport and ticket, nakasuksok na doon yung ticket ko plus the passport. Yun lang inabot ko. Waiting for any question o nakaupo ko sa wheelchair. Then si ate nasa likod. Tapos habang inaano ni ate, nire-review siguro yung aking passport and the ticket. Sabay tatak na doon sa aking wala man lang tinanong sa akin kahit isa. Nagulat ako. Sabi ko, tapos na po ba? Sabi ko doon sa nagtutulak sa akin, yes ma'am, okay na, tayo na. So tinulak na ako, binalik na sa akin yung passport ko, hindi yung ticket. Wala nang hinanap. Wala nang hinanap. Hindi ka tinanong Yung kung isang under what question, visa ka. Hindi tinanong, yung under what visa, sinong may ka ba, may ganito ka bang, kung sinabi ko Yung may halimbawa, support ba? visitor Proof lang of ako. fund and O everything. visa lang ako, nasan yung mo, ganun document. Walang tinanong na ganun. Wala nang isa talaga, as in, Ano? sabi ko, Praise baka God baka mamaya pa, sabi ko lang, sa isip ko lang, baka mamaya pa tatanungin yun. So tapos na pala immigration, pala sabi ko sa ate nung somewhere, na kami, nasa mid, after na nun, ate sabi ko, tapos na bago tayo sa immigration, wala nang hahanapin sa akin, tapos na, wala na, gano'n lang kadali. Sabi niya, wala na, sabi niya, swerte mo, walang tinanong sa'yo. So saan na po tayo ngayon? Sabi niya gano'n, wait lang tayo man, papasok tayo sa ganito, hubarin mo yung jacket mo, kung ano yung suot mo, Yun na yung mo. Doon na kami sa x-ray, papasok na kami doon sa may x-ray machine, yung dadaanan mo. Yun lang, hindubad yung jacket, yung bag ilagay sa tray, yung hand carried bag ko inilagay doon, yung cellphone na hawak ko nilagay ko sa bag ko. And then sabi niya, wag kang tatayo ma'am, diyan ka lang. Hanggang doon sa tapat ng x-ray machine, hindi niya ako pinapatayo unless nung sasabihin na nung nakapasok na yung bag ko, andun na yung maleta kong hand carry. Sa kanya lang ako sinabi, tumayo ka naman para ikaw naman ang i-x-ray. So yun, saka lang ako tumayo. And then paglagpas ko dun sa x-ray nakasunod na naman siya, yung kanyang wheelchair nakasunod pa rin sa akin.
So inayos ko na yung gamit ko, yung bag ko, kinuha ko, ganun, nag-jacket ulit ako. Tapos, ayun na, sabi ko, ate, I need some dollar. Maliit lang naman ako, pang tip-tip ko pagdating ko doon sa Vancouver. Sabi ko, ganun, kasi baka mga ilangan ako doon. Tapos, o doon sa Calgary, kung halimbawa, meron akong porter na kailangan. Yan, pag- So, nagpapalit ako. Ano na niya rin? Tinulungan niya pa rin ako maghanap doon. Kasi Ng, ang dami doon eh, di ba? yung foreign Mga foreign exchange. exchange, so ang daming forex doon Oo. na mga available. Sabi ko, kung saan maganda yung palitan, doon mo ako dalhin. Maliit lang naman yung kailangan ko kasi barya lang talaga, Pang tip, pamalit lang, oo. pang tip lang. Kasi nag-try din pala si Mami maghanap ng palitan kahit sa BDO na malapit Wala silang ano. sa Bulacan. Parang hindi siya ma-accommodate, no? Hindi ka pinayagan. So, sabi Tsaka wala namin, silang sa available. airport na lang. Wala Kaya silang- yun. Wala silang Canadian dollar. Oh, walang Canadian, more on Panay US. US, oo. Sabi ko nga pwede na yung US, pero yun nga, wala na rin Oo. time. So, Mm-mm. sige, okay lang naman. Sabi ko sa airport na lang. Kaya lang, syempre, nagdagdag worry yun kay Mami. Ano ba yan? Pagkatapos sa mga bagahe, hahanap pa ako Mm-mm. ng foreign exchange na pagpapalitan. Pero yun, buti na lang din, napaka-smooth ng Smooth na, so yun na. Ng travel Pinaka-worry mo. ko talaga yung yung sa immigration, which is nakalagpas na ako. And then sabi nila, makap-kap-kap, wala din, nakatapos. And then sabi ko, ang worry ko, wala naman akong kilala dito para saan ako bibili, magtatanong na gano'n. Mabuti nilang ina-assist niya nga ako, yung talagang kagandahan hanggang dun sa forex kasi sinamahan niya ako, then nagpapalit ako, okay na. So sabi ko, what's next? Sabi ko gano'n, ang aga pa kasi, I am 4 hours ahead of the natakot time, sa kasi flight. si Mami. Sobrang natakot ako kasi Baka ma-traffic. yung sa immigration, baka pila, Oo. baka ganun, iniisip ko katulad yung nagpunta kami sa Vietnam na sobrang haba ng wala naman pala. Pero Yung pa pala sobrang, isa kong sasabihin, oo. nung nasa immigration na ako, isa lang yung sinundan ko, then ako na. Walang Kapila-pila. walang Kaya pila. So, mabilis. very lucky ka. Mm-mm. Na, Walang kapila-pila. Sabi ko, ganito lang ba? Ang bilis. Hindi. Sabi ko, Hindi siguro kasi Oo. nung time din na kami palipad ng Pinas to Canada during our time kasi Siguro January hindi. yon. Oo. Mahaba yung pila. So Oo. siguro ikaw Swerte ko talaga. June ay walang kapila-pila or hindi masyadong Oo. matao. Kahit Kaya dun sa check-in counter, pagdating nung porter, sinalang na agad ako, walang kapila-pila. And then, yun pala, tinanong lang nung babae sa akin, where are you traveling to? Ganyan. Tapos sabi niya, ma'am, may pabalik ka na ba ticket? Ayun pala, tinanong niya sa akin doon sa check-in counter. Yes, ma'am, sabi ko, meron na po. Parang sabi niya sa akin, pwede bang makita? Yung ang pinakita ko, yun nasa cellphone ko, kasi na-picture na yun nasa file na. Tapos niya, pwede bang picturean ko to, ma'am? Yun, medyo kinabahan ako doon, bakit kaya? Ba't pipicturean yung aking return ticket? So, picturean niya, pinayagan ko naman. So, para wala kang i-hide, baka sabihin, pag kinakabahan ka, may tinatago ka. So, pinapicturean ko sa kanya. And then, yun lang, doon lang ako na medyo na tinanong. yun Sa lang. immigration nga, walang tanong. Isa kanya yung may sa tanong. PAL Doon na nag-check in nag-a-assist. ako. Nag-a-assist. Yan. So, ayun. Tapos yun na nga, tapos na ako makabili, ang sabi ko, 4 hours pa, anong gagawin ko? Sabi ko, ma'am, sabi ko doon sa nagtutulak, saan po yung waiting area? Saan kami papasok na ba kami doon sa sa departure area? Kung baga, ganun tanong ko. Ay ma'am, no, hindi. Meron tayong waiting area na designated, maghihintay kayo dyan hanggang tatawagin kayo. Kasi ang flight namin noon is 8:30. 8:30. Mga 7 daw or 7:30 saka pa lang kami papasukin. Sabi ko, in between that time, nasaan kami? O ngayong time, wala nung makakuha na ako ng bill nung matapos na kami sa immigration. Saan kami? Meron doon waiting area. Tinuro niya, dyan lang ikaw ma'am maghihintay. And ito yung mo, kasi iniisip ko, ma'am hanggang saan mo ba ako i-assist? Sabi niya sa akin, hanggang makasakay ka ng aeroplano. What? Sabi ko, ma'am, ang ko po ay 11. 9 o'clock ang aking 8:30 lipad. yun. Oo. Oo, 8:30. Oo, pero 9 na kasi lumipad. 8:30. Sabi ko, maghihintay ka, willing ka pong maghintay. Service po namin yun. Trabaho Service po ng namin. file. Talaga Oo. maghihintay kami hanggang 9. Pag may na-assign sa aming isa, sa umpisa hanggang katapusan, kailangan i-service ka namin. Yeah. Oh, talaga. So na-amaze si Mami kasi first time Amaze ako kasi first time ko talaga mag-wheelchair assist. Oo, magpa-wheelchair assist. Kasi siyempre, ang travel ko naman dito lang sa local. Dati, first time nga itong international. Yung nag-Vietnam kasi si Mami recently, hindi ka naman nagpa-wheelchair Wala. assist. Talagang pumunta lang kami as senior, lumapit lang ako dahil inuna lang ako ng anak ko, mami senior ka naman. Pero lapit walang tayo." wheelchair Oo, walang lang. wheelchair assist. Ang lalayo ng nilalakad namin, talagang sobrang nahirapan ako doon noon. So napakalaking tulong pala talaga sa pagpapais ng flow yung wheelchair assist na naibigay sa'yo ng Palma, Oo, no? Oo. Yan, kaya walang naging hassle. Parang siyang somehow naging guide mo. Oo. Kasi parang kung may question si Mami, Oo, siya na siya yung sumasagot, Yeah. siya yung nagdedirect na Yeah. dito tayo, dito ganyan. Doon tayo.
diyan kayo pupunta, diyan kayo sasakay, ganyan. Kung saan yung elevator, hindi ko na kailangan magtanong saan ba dito ang elevator, Oo. saan ba dito ang CR. Siya ang nag-assist ma'am doon ang CR kung naiihi ka Right. diyan. Ito yung elevator na sasakyan natin mamaya paakyat, sabi niya pababa, sa baba pala kami. So wala palang need i-worry yung Wala mga pagka wheelchair assist. magta-travel ang like senior kung gusto nyong mag-travel din ang Oo. inyong mga magulang dito pa Canada tapos Huwag kayo walang masyadong kasabay. kabahan, oo. Solo travel si Mami. Oo. Pero yun nga pala, shout out din sa kay Tita Leonora kasi Hindi pa kami nakikita hindi that pa time. nakikita. Oo. Like nagkita lang sila. Sa waiting area na. sa waiting area. Oo, tapos So- ko na lahat yung gagawin ko, nakapabili na ako ng dollar ko. Oo. Naka-check-in ako lahat-lahat. Nagwe-waiting na sa waiting area na ako, tumawag siya. Sis, nasaan ka na? Ay, nandito na ako sa waiting area, sis. Sabi kong ganyan. Oo. Okay na ako lahat eh. Ang aga ko kasing nakarating, kaya pasensya na. Hindi ko siya na-meet sa, ang usapan kasi namin, mag-meet kami doon sa check-in counter. Oo. O ganon. Hindi ko na siya nahintay kasi inassist nga ako ng ano. Kumbaga, pag natatapos mo ng isang gagawin, Oh, ililipat next ka na step niya doon sa na. next. Oo, ganon, sunod-sunod. So anyway, si Tita Leonora ay Naka-wheelchair mother assist din ng ka-household namin. So hindi talaga magkakilala si Mami Oo, and yon. So parang binook lang namin yon ni Bro Prince together para in case ba magkaligawan or magkailangan ng assistance kahit nasa plane or anything, merong matatawagan or makakausap si Mami. So sabi ko nga, doon na sila magkakilala. Although binigay namin yung mga numbers before, pero hindi sila nagka-connect pa or nagka-text masyado. Kaya sabi, kita-kits na lang doon sa loob. Kaya, Oo. yan, doon na lang din sila talaga personally nag-meet sa loob. Tsaka siya din naka-wheelchair assist din siya, kaya wala din siya kahirap-hirap. Yeah, senior citizen. Oo, senior din. citizen. So doon na kami nakita nung hinatid siya, nung nag-wheelchair assist sa kanya sa waiting area kasi isa lang yung designated na waiting area. So doon kami nagtagpo. Eh di yun nga, ang haba nung pinaghintay namin, kwento-kwentuhan lang kami doon 4 hours. Ngayon yung mga nag-a-assist sa amin na nagtutulak is nagpaalam naman ng maayos. Dito lang muna kayo ma'am, babalikan namin kayo pagka boarding na. Yeah. Pagpapapasukin na kayo, hindi pala boarding, pagpapapasukin na kayo doon sa boarding area. Ganyan, kasi mga 7 pa po kayo papapasukin. Eh mga 4 lang yun eh, 3 or 4 nung maayos kami. Maaga-aga. So, siguro may ginawa muna sila, nag-assist din sila sa iba, hindi ko Yeah. alam kung ano yun. Basta umalis sila, pero yung wheelchair na ginagamit sa amin is accounted sa amin kasi may number, iniwan sa amin, ma'am, ito ang wheelchair mo. Para sa inyo naka-assign lang sa'yo. talaga yun. Dito lang po yan, titingnan nyo lang ma'am ha. Tinatabi sa amin yun, nung naghihintay kami sa waiting area. So, ganun, dalawa kami ni ma'am, naghihintay kami. So, yung CR, tinuro niya na, kung magugutom po kayo, meron kayong bilihan dito, pwede kayo magkape, ganyan, turo-turo siya. Niisip ko, nagkukwentuhan kami ni sister, kano kaya ibibigay natin at tip dyan? Yun, Oh, maliit kasi lang siguro. tuwan-tuwa Kasi sila. function nila yan, at trabaho nila yan, duty Right. talaga nila yan, kaya siguro maliit lang, bigyan na lang natin ng Some bukas sa loob amount, natin. oo. Oo. Sabi ko, ako natutuwa na, mula pa kami nang pumasok Nilakihan ako, ni Mami. sabi ko. Kasi natuwa siya. Sabi niya, Natutuwa kasi na ako walang kasi ako, kahasel-hasel. Walang kahasel-hasel eh. So sa tinitingnan ko kung babalikan talaga kami kasi sabi babalikan hanggang makasakay ng eroplano. Imagine from 2 o'clock, 3 o'clock hanggang magna 9, nintay nila kami. Wala na sila ibang gagawin, Sobrang tingnan tagal lang mo kami. sa So yun airport. nga yung time na naghihintay kami, umalis sila. Pero nakikita ko sila kung minsan may titingin-tingin sa amin na ganyan. So sabi ko, tinitingnan-tingnan din kami nila. Yeah. Siguro talagang parang accountable na kami sa kanila. Kasi may mga number sila, may number din yung aming wheelchair. Yeah. So ayun. So anyways, yung flight pala ni Mami ay direct flight na siya until Vancouver and then papunta from Vancouver pupunta na ng Calgary. So syempre may worry na naman si Mami. So hindi pa syempre tanggal ang worries niya kasi from Vancouver meron din kaming sinasabi or dinidirect na kukunin yung bagahe tapos lilipat mo or idadrop mo pag papunta ka na ng Calgary. So nag-iisip siya paano to, ganyan. So kung may wheelchair assist naman, sabi ko, pwede ka rin nila i-assist or i-help. So eto naman, i-share ni Mami yung experience niya pagdating nila ng Vancouver. Paano mo nalusutan lahat, yung mga like every stage, diba? May immigration, may declaration pa dyan, and yung sa bagahe. Ayun, nung pagdating namin, isa na naman kakabakaba na naman ako kasi sabi nila dadaan na naman ng immigration. So yung kasama ko si Sis Leonor, merong part doon na
Doon ba yun? Yung may frisking? Hindi pa doon. Hindi ko matandaan eh. Doon yun siguro, Yung kasi binali isa na freeze lang kami, naman. sabi niyang taga ano, may sasample lang po tayo, random. Oo. Random frisking. So sa dalawa, kung dalawa kayo magkasama, isa lang doon na ipi-freeze. Nagkataon si Sister Leonorio na ganun. So ang tagal pala nun, binabody frisking siya, lahat. Tapos niya, tapos para may nilagay pa mga powder sa kamay niya. Ako naman waiting, hindi pa ako nadadaan sa x-ray. Naghihintay hanggang matapos siya. Matagal-tagal din naman. Nung natapos siya, wala naman nakita sa kanya. Syempre, oh, good. Pinadaan ako, sabi ko, kung lahat ng pasayaw ganito, di ang tagal namin. Yung pala, yun nga, random nga. Kung dalawa kayo, isa lang sa inyong ipipraise. So, yun. So, sabi ko, ay salamat, hindi ako. Kinakabahan ako, mabuti na lang, hindi ako. Tapos, paglagpas namin doon, sabi namin, ma'am, sabi namin doon sa babaeng na doon sa gate mismo, bago ka makapasok, wheelchair assist po kami. How can, paano kami makakakuha ng wheelchair? Saan kami kukuha? Wala kami nakikitang wheelchair eh. So tumawag si yung naka-in charge sa gate, need to, wheelchair para sa amin. So dalawa lang pala kayo? Nung nagpa-wheelchair assist, dalawa lang. Kasi may mga ibang grupo pa rin nagpapa-wheelchair assist. Pero iba nang kausap nila. So yun, naghintay pa kami doon kasi tagal dumating ng wheelchair, matagal. Yun ang medyo doon. Pero hindi naman ganun katagal. Nung dumating, so ayun, sakay na kami. Tapos nung sa immigration, ganun pa rin. Wala naman kinuha lang yung passport ko and then ulit, ticket. Tiningnan lang, walang tanong, wala. Sabi ko, nakalusot na naman ako, wala nang tanong. Sabi ko, ano ba yung sinasabi nila nakakatakot sa immigration? Wala naman. So, ewan ko lang siguro, dahil may nag-a-assist sa amin. Hindi, wala rin naman minsan, parang sa amin din smooth din. Smooth din, wala. May mga nasasaktuhan lang talaga. Kunwari, under work permit or under ibang tourist visa na bata, mas lalong ini-scrutinize nila kasi baka mag-overstay or anything. Pero kasi siguro pag senior, mas lenient sila. Wala eh. So, ayun, sabi ko, ayun, sarap naman Lord, sabi ko, ganun, ito na naman, nakalagpas na ako sa mga worries ko. So, yung aming gamit, so sinabi namin doon sa nagwi-wheelchair assist sa amin na we have to, yung mga gamit namin ay pipick upin doon sa akong bahala sa inyo, hatid ko kayo doon sa carousel. Sabi niya gano'n, hatid kami doon sa carousel. So pagdating sa carousel, nakahintay pa rin si wheelchair nandun sa side namin. Tapos yung aming bagahe, kung sino yung nag-a-assist sa amin, siya na rin ang kumuha. Right. Ng bagahe. Yun yung maganda kasi so nag-tip na naman kami doon. Akala ko kukuha ka pa ng porter Hindi, siya na rin eh. Kasi sabi namin, do we have to get another porter. Sabi niya, hindi ako bahala. Sabi niya. Pero, Pinoy din ba yun? Indian. Yung nag-assist sa amin na kumuha ng wheelchair is Pinoy. Pero yung nagtulak-tulak sa amin is Indian. Okay. Indian siya. So, ang haba. Doon sa, mahaba pala yung pinupunta-puntahan. Ang dami kasi yung kanilang doon, yung sa wheelchair assist nila, hindi talaga wheelchair as in parang car, mobile car na dinadrive siya. Oo. Tapos ang kasya is 4. Right, Oo, 4 kaming kumakasya doon sa So sumakay kayo ng parang bump car. Ikot kami doon sa mall. Yep. Kasi ang layo ng Sabi ko, eh. sis, kung hindi tayo nagpa-wheelchair assist, paano tayo? Hindi natin alam to, hindi natin kayang lakarin ito. Malayo talaga. Kaya kailangan. Hindi namin alam yung susunod na pupuntahan namin, di ba? Saan ho dito yung gano'n? Ang bago tatanong kami, doon. Edi hahanapin pa namin, samantalang kung naka-wheelchair assist kayo, hindi na-drive lang kayo, saan kayo pupunta? O, di, punta kami sa carousel, pagdating sa carousel, chinek-in din nung nag-pick up the porter na nagtutulak din sa amin, chinek-in niya. And then hanggang doon na lang na-stop siya, doon na lang hanggang pagka-check-in niya, iba na yung nag-drive para sa amin. Nilipat kami sa ibang parang yung mobile car na yun. Okay. Lumipat kami. Para iba na. Dali na kayo sa Hanggang doon gate. na lang, hanggang doon na lang kami, iba na yung nag-drive sa amin. So nabigyan ko na siya ng tips, sabi ko, paano to? Nagbubulungan kami ni sister. Bigyan na lang natin kahit maliit, sabi niya gano'n kasi another to eh. So nabigyan na namin yung Indiano, tuwan-tuwa nga yung Indiano eh. Tapos, yung sumunod, yung magdadala sa amin sa final boarding final destination namin palabas, tutulak, nabigyan din namin. Nabigyan din namin siya hanggang sa makasakay kami. Pero iba, hindi na kami nagpatulak hanggang sa may eroplano. Kasi basta nag-wait na lang kayo. Iba. Mas yun sa Philippines talaga, tinulak kami hanggang dun sa pintuan ng eroplano. Pero dito, sabi namin kaya naman namin, basta yung gamit lang sigurado nandun na. Right. Nandun naman na yun. So okay na rin. Oo, sumakay na kami. Ayun, doon na natapos. Pero yung ganun din. Medyo simple mo lang ibibigay yung tip mo kasi hindi pwedeng vulgar. Bawal sila kahit sa Philippines, kahit dito, inaano nila kami. No ma'am, sabi niya ganun. There's a camera there, sabi niya ganun. Ako kasi na-excite,
Pagpasok namin sa elevator, dito na yun, nasa Vancouver. Pagpasok namin sa elevator, tulak-tulak kami ganyan. Aabutin ko na sana yung ano, no ma'am, sabi niya gano'n, may mga Bawal. hidden camera dito, sabi niya ganyan. Ay, sorry. Kasi sabi ko, kailan ko kayo ibibigay sa part kaya dito. Lahat naman siguro dito may mga camera. Kasi part nga ng duty nila Oo, yun. oo, But oo. anyways, Parang- ayan o, God is so good. Kasi pinag-pray din talaga ni Mami yan. Pinag-pray din siya Yung mga namin. kapatid mo, Yung mga pray over Either din si Mami bago ko ng mga umalis, kapatid na-pray ko. over, oo. Na sana magkaroon ng smooth na travel si Mami. Kasi nga, first time niya magta-travel alone. Lalo na, ang haba-haba ng biyahe, Canada pa. So, God is so good na lang din. Kaya nga, nung nag-message si Mami, panay praise God kasi napaka-smooth at walang ka-problema na encounter niya sa all throughout the travel. So, kaya kung meron din kayong moms or father or kung sino man na magta-travel alone dito sa Canada or kahit hindi alone, no? At least nakita nyo yung experience, well, somehow ngayon, na naranasan ni Mami during her recent travel from Philippines to Canada and then under Philippine Airlines. So, yung flight ni Mami from Philippines to Vancouver pa yun, and then WestJet na from Vancouver to Calgary. So, yun lang naman, no. At least, full experience yan, na na-share ni Mami. Napaka-haba ng na-detail niya. At least, bawi na kami sa utang. Sa mga gusto magpa-share nga ng experience recently. So, again, as what you can see naman, nakatulong talaga ng napakalaki. Ang unang-una din, pagpe-prepare ng documents, at least ready ka sa kahit anumang tanungin, and yung wheelchair assist. Yan, kasi may parang somehow nag-guide and assist sa kanila Kasi kapag magtanong-tanong pa kami, di ba, pag kung maligaw saan. or whatever. So, yun lamang Sila guys, yung no? So, talk to your airlines kung meron silang ganung service. So, sa PAL pa lang naman yung na-experience namin. Feel ko naman, meron din yan sa iba't ibang airlines. So, yun guys, no? I hope nakatulong itong vlog namin for today. Ayan, finally, ay nasagot na ni Mami ang inyong katanungan. So, how was the experience coming from the Philippines to Canada? Alright, so sa mga may tanong pa, just let us know para masagot ni Mami yung iba pa ninyong questions. Alright guys, so dito na namin tatapusin ang vlog na ito. Yan, mag-picnic muna kami dito and magbabantay kay Zion. Alright guys, so we'll see you again on the next one. Yay!